Okay, kumusta mga kaibigan? Kasama natin ngayon ang isa sa mga pinaka-influential na gitarista ng Pilipinas, si Darius Simanya ng parokya ni Edgar. Medyo mabigat yung statement na yun Huwag ka nang humble. Totoo naman eh. Parang hindi naman. Tulad nung nagawa ko ng interview dati, kwentuhang gitara lang to. Kasi marami sa mga manonood natin yung interesado sa ating mga proseso. Kung paano tayo maggitara, paano tayo natuto, ano yung background natin, ano yung pumapasok sa utak natin pag nag-iisip tayo ng mga parte ng mga kanta. So, ito ay maliit na insight lamang. Sige, simula tayo ngayon. Ano pinag-aabalahan mo ngayon, Darius? Ayun, since lockdown, bahay lang, tapos gawa-gawa ng mga video para sa YouTube, share ng konting gitara ng mga kanta namin sa mga gustong matuto kung paano yung tipa namin mismo, parang ganun. Oo, at saka since nung nag-start ako nung mag-upload ng mga video, nagre-request na sila ng mga kanta na gusto nilang matutunan. Nice. Iba pa rin yung galing sa mismong gumawa yung matututunan mo. Oo, exactly. Diba? Kasi straight from the source. Oo, yung iba, pag kinapa nila, medyo nag-iiba dahil may sarili silang diskarte. Iba pa rin yung pag halimbawa may gusto mong alamin kung paano talaga yung narinig mo mismo. Mas maganda kung galing sa source. Parang gano'n. Paano ka nagsimula? Bale, high school, hindi pa ako masyadong mahilig sa gitara. Para mga basic chords lang, strumming, ganyan, song hits. Tapos, nung nag-college ako, na-introduce ako sa mga hair metal bands. So, nahook ako sa, ang pinaka-paborito ko dati, Guns N' Roses, tsaka Skid Row. Yan. Okay, nice. Tapos, dun talaga ako na-curious nung narinig ko yung intro ni Slash ng Sweet Child. So, pero nung narinig ko yun, hindi ko pa pinangarap na kapain. Tapos, after a while, sa fine arts kasi ako sa UP Diliman. Tapos, yung mga classmates ko doon, tsaka mga schoolmates, mahilig din sa music. So, nag-start kami ng banda. Pero yung tugtugan namin, nagsimula sa punk, tsaka nung time na yun, Nirvana yung uso eh. So, nakikin-Nirvana rin kami. Actually, yung bassist namin ngayon sa parokya, si Bowie, siya yung singer naman namin dun sa una kong banda na Looney Tunes yung pangalan. Tapos siya yung kumakanta doon. Ano yung pangalan ulit? Looney Tunes. Looney Tunes, okay. Tapos medyo punk-based kami, tsaka Nirvana. Tapos, ayun, eventually nahook ako sa gitara, nag-try na akong magkapa-kapa ng mga basic na mga melodies. Tapos ayun, naggawa na rin ako ng sarili ko nung nagtry kami mag-compose ng mga kanta. Tapos eventually si Bowie, nung naging part siya ng parokya, yung gitarista talaga nila sa UP Los Baños nag-aral ng college. Malayo. So nawalan sila ng gitarista. Tapos since kakilala ko si Bowie, inintroduce niya ako dun sa kanila. Tapos, ayun, mula nun, naging permanent na actually. Kasi hindi na bumalik si Miko, ako na yung nagtuloy. And then, nung may mga originals na rin, dun na ako nag-start din gumawa ng mga melodies na in-incorporate ko dun sa mga songs ni si Chito, kasi basically yung songwriter namin. So, binibigyan lang niya ako ng chord pattern, tapos tatry kong mag-hum ng mga melodies. Tapos, yun, in-execute ko na lang hanggang sa abot nung makakaya ko. Kasi, playing by ear lang ako eh. Kumbaga, sa Tagalog, puwido, kumbaga. So, wala akong theory, wala akong music technicalities, mga ganyan. Puro ano lang talaga, by ear. Meron ba nag-influence sa'yo para pick upin mo yung gitara? Kunwari, meron ka napanood or meron kang kakilala na nagigitara, then naisip mo na, parang gusto ko rin yan
Nung first year college nga, or basta nung pumasok ako sa UP actually, tumira ako sa Nara Residence Hall, kung saan andun pa nung time na yun si Marcus Adoro, tapos nagsa-start din yung Eraserheads doon, tapos medyo sikat na sila sa UP. Tapos ayun, parang nainganyo ko na, parang okay din talaga magbanda. So nag-try din ako makisali sa banda doon sa college nga namin sa Fine Arts. Naalala ko nung early college days, nanonood ako sa Shakey's, yung mga live bands dati, tapos nakita ko intro voice, tapos bilib na bilib ako sa gitarista nila nun, yung after kay Ira, anong pangalan nito? Si Vic. Si Vic Carpio, Oo. Grabe, tas amazed ako. Wow, parang ang sarap talaga magtumugtog Yung huling interview ko si Francis Reyes taga Batangas. Uy, si Kabayan. Taga Batangas din ako Saan ka sa atin? Mataas na Kahoy. Ako tapos Lasal ako nag-high school. Mataas na Kahoy sa likod ng airbase. Lasal Lipa. High school. Okay. Doon yata si Francis Kilala nga rin niya yung mga teacher ko nag-abot yung mga teacher namin sa amin. Tinanong ko siya bakit maraming musikero galing Batangas? Kasi mula nung nilabas ko yung video na yun naglabasan lahat Ikaw, tapos yung isang kaibigan ko, taga Cuenca pala siya. Pugad ba ng mga musicians yung Batangas? Pugad talaga meron bang naiinom sa tubig na may hilig kang parang nakaka-proud nga din talaga na maging Batanggenyo kasi andyan yung likes nga nila Kiko, tsaka ikaw may lahing Batangas ka din, di ba? Kalate, sa San Jose. Father ko taga San Jose. Yan. So, ang lulupit ng mga gitarista, ano lang ako Siguro parang mahilig lang din talaga tayo sa music. Tapos kahit saan ka naman siguro galing, basta talagang siguro nagkataon lang doon tayo nakatira. Actually, yun nga yung sabi ko rin kay Francis, hindi naman necessarily dahil taga Batangas ka magiging musician ka. Kundi ang Pinoy musical na mga tao Oo, Pinoy in general talaga. Kasi yung tatambay kayo sa kanto, tas magigitara, magkakantahan. So likas na sa atin yung pagtugtog So nagkataon lang siguro na yung iba talagang nagkaroon ng opportunity na maging professional. Tulad ko, tambay lang naman yung pagigitara ko parang pangtambay lang talaga. So nagkataon lang na naging successful. So siguro isa rin yun sa factor, kasi yung banda namin parang mga lumang kapitbahay lang na nagtutugtugan sa kanto So parang in a way nakaka-relate siguro yung mga tao. Tapos ang tagal na nung banda namin na kami pa rin yung magkakasama. So parang naging, alam mo yung barkadahan din, isa rin sa factor kung bakit parang siguro na-appreciate ng mga tao na okay itong mga to Tapos yun nga, medyo hindi naman ganun ka-technical yung tugtugan namin. So medyo mas nakaka-relate siguro sila sa ganun. Actually, totoo yan. Kasi nung bata pa ako, tapos nag-aaral mag-gitara, then nung nagsimula na akong maka-appreciate ng iba't ibang music. Ang typical na iniisip naman ng mga musician, lalo na yung medyo advances, apakadali naman yan. Diba? Parang hindi nila naiisip na, actually, paano ko ba sabihin to? Sa mga advanced musicians, ang nagiging goal is gumawa ng mahirap na music na walang ibang makakatugtog. Yung hinahanap nilang parang challenge. Premyo. Challenge. Oo. Yun. Yung mag-come up sila nga ng mga kakaiba na ibang level, kumbaga. Tsaka, kung din yun parang may halong yabang din na
Ako lang nakakagawa niyan. Yun, oo. Actually, satisfaction pala yung yun, satisfaction. Personal satisfaction. Na hindi naman masama. Ayun, pag nakagawa ka ng kumbaga ng technical na hindi kaya ng iba, parang mas satisfied ka dun kasi, uy, nagawa ko to, parang gano'n. Kasi everything else, parang kaya nyo naman yun eh. Parang gano'n siguro. Kaya lang, ang hindi maintindihan ng mga tao o ng ganung mindset, ang hindi maintindihan ng ganung mindset is kailangan matugtog ng maraming tao yung kanta mo para ma-appreciate ng lahat, di ba? Kasi siguro parang may mindset na gusto mo mag-please ng ibang mga tao, may mindset naman na gusto mo i-please yung sarili mo na, uy, kaya kong gawin to. Hindi yung para sakyan ng ibang tao, parang gano'n. Pero dun kasi sa level din nung kaya ko, parang nag-i-enjoy na ako makabuo ng mga melody na ako mismo na-appreciate ko na, uy, okay tong melody na to ha. So, gusto ko i-share dun sa iba or i-share dun sa kanta mismo na may lalabas na ganong melody dun sa kanta na if mag-stick or maging catchy enough, parang yun na yung fulfillment ko na, uy, nakalikha ako ng melody na na-appreciate ng mga tao. Pero actually, alam mo, yan yung mahirap gawin. Kasi may mindset din yung mga advanced na musicians na porket madali, wala na sa level ko para tugtugin yan. Alam mo yan? Pero at the same time, mahirap gumawa ng melody na simple pero may tatak. Yung tumatatak. At saka hindi lang dahil simple yung melody mo, tatatak ka agad yun. Agree din. Di ba? Yun yung madalas hindi maintindihan eh. Dahil automatic simple dapat or madali tugtugin, hook na kagad yun. Hindi ganoon. Hindi ganoon eh. Kasi dapat maganda rin yung melody mo. Exactly. Oo. Tapos yung dapat alam mo din sa sarili mo na hindi mo lang basta ginawa yun. Kumbaga pinag-isipan mo na yung melody na nalikha mo, hindi mo lang basta niluwa. Kumbaga inisip mo yung pupuntahan ng tono, parang gano'n. Para maging masarap sa tenga. Dapat yun naman yung goal eh. Yung maabot mo yung nakikinig sa'yo. Di ba? Hindi yung tinan mo to, kaya ko to. Kaya ano din eh, on my part, parang since wala akong technical na training, kung ano lang talaga yung naiisip ko or nai-imagine ko na melody na itatranslate ko sa gitara, yan lang din talaga yung ginagawa ko. Hindi based sa mga technique or mga scala or ano bang tawag doon sa yung mga mixolydian mga ganyan. Modes. Mga modes, ayan. Hindi ako nagbabase sa mga ganun eh. Kumbaga, yung ini-imagine ko na melody, straight from sa imagination talaga. Tapos pag nakapa ako na yung melody na yun mismo, itatry ko din i-research kung bangga ba or something. Tapos hihingi din ako ng payo dun sa pag nagre-recording yung mga producer. Yan. Producer? Engineer tsaka producer. Yung may training talaga sa music. Kasi hindi ako, since wala nga akong training, hindi ako sigurado kung tama sa theory yung naiisip kong melody. Later on, nung nakamit na ako ng mga ganong producers, dun ko na-appreciate yung pagkakaroon ng producer. Lalo na kung yung engineer mo or producer, gitarista. Kasi maiitama niya yung ginagawa mo. Kasi nung simula namin, wala akong mapagtanungan kung tama eh. Basta pag medyo tama sa pandinig ko, yun na yung i-record ko eh. So, later on, medyo nag-research na rin ako na, ay, bangga pala yung ganun. So, eventually, natututo pa rin hanggang ngayon, nag-aaral pa rin talaga. Student of the
craft. Wala namang katapusan ng kaalaman eh. Exactly. Meron bang instance na nagre-record ka, tapos meron kang isang part, proud na proud ka sa part na yon, tapos sinabi nung engineer, ng producer na, medyo bangga, palitan mo. Pero sa sarili mo parang, hindi, gustong-gusto ko to eh. Mas gusto ko yung tunog nito kaysa yung tunog ng tama. Actually, wala naman. Kasi yung nasasuggest nila after nung ipakita ko yung sa akin, yung sinuggest nila na palitan ko, mas effective actually talaga. As in, doon ko nare-realize kung bakit bangga yung una kong ginawa. Ngayon, pag may bago kayong kanta, let's say, pinadala ka ni Chito ng chords, paano mo sinisimulan yung parts mo? Kumbaga, pag narinig mo yung chords, may naririnig ka ba kaagad or kailangan upuan mo muna? Inuupuan ko muna. Inuulit-ulit ko pakinggan yung rhythm section mismo, yung chords, yung chord progression. Tapos, habang nakikinig ako, naghaham na ako or sa utak ko or hinaham ko rin talaga actually kung ano yung pwedeng melody na puntahan na kasi una kong priority yung guitar solo kaagad eh. Gusto ko gawan kaagad ng guitar solo na malagkit yung melody. Nice. Tapos pag na-achieve ko na yon, lilipat na ako sa ibang parts kung halimbawa anong pwede ko gawin dun sa part na kumakanta siya kasi kailangan kong isipin na pag kumakanta siya, yung riff ko hindi babangga dun sa ginagawa niya. Kumbaga hindi yung aagaw ng pansin kasi ang goal dapat hayaan mo siya kumanta tapos gagawa ka lang ng supplement na melody sa background para tuloy-tuloy yung attention dun sa vocals mismo kasi yun naman talaga yung dapat pakinggan eh. Kumbaga palamuti yung riff mo na rhythm dun sa halimbawa stanza or chorus na in a way dapat medyo catchy pa rin na may hook pa rin. Oo, suporta, exactly. Tapos pag gusto mo magpakawala dun sa instrument, dun sa guitar solo mo mismo, dun ka magpakawala. Kung makakapagpakawala ka. Kasi ako, ayaw kumawala nung sa akin. Hanggang mga ganun lang yung mga kaya ko. Minsan susundot lang ng konting, hindi ko naman na maulit. So, sisimplihan ko na lang. Parang, kumbaga, mas importante pa rin sa akin yung melody kaysa dun sa pagiging technical. Usually, dalawa kayo nagigitara, di ba? Kayo ni Gab. Madalas, pag sa mga two guitar bands, hindi lang sa Pilipinas, yung marami din kahit sa ibang bansa. Pag two guitar bands, pag verse, pareho sila ng ginagawa. Tapos maglilid na lang yung isa. Sa mga kanta nyo, hiwalay talaga yung party mo eh. Yun yung napansin ko eh. Oo, yun din yung parang formula namin ni Gab mula nung start hanggang ngayon. Pag gumagawa kami ng mga guitar lines, tinatry din namin talaga mag-complement sa isa't isa. Kumbaga, ang tawag namin doon, pag maganda talaga yung guitar line na nagawa namin, magkaibigan. Kasi yung parang yung mga melodies namin, parang magkaibigan na nagfo-flow. So, mindset namin na, yun nga, pag may ginawa siyang riff, judgeman ko yung riff niya kung paano yung babagay na bihira yung pareho kami ng ginagawa eh. So, based dun sa chord, may gagawin siya na riff niya, susundutan ko na lang kung ng lick na magko-complement dun sa riff niya. Tapos kung ako yung mauna may magawa na riff, siya naman yung gagawa ng sarili niyang tunog. Minsan nga, binabatuhan niya pa ako ng melody na pag gumawa kami ng demo na nagsastrum siya nung rhythm niya, kinakantahan niya ng melody na la 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 la. Tapos may isang song na ginawa niya yon, kinapa ko yung kinanta niya na melody sa lead guitar mismo. So, may mga instances na yung melody sa kanya nang gagaling.
Yun yung maganda eh. Kasi, pag dalawang gitarista, tapos pareho yung ginagawa, di isang gitara lang yun. Exactly. Di ba? Sayang yung manpower. Halimbawa, pag tuloy-tuloy siya nagsastrumming, halimbawa, so maglalagay ka ng complement na prang, krang, krang, parang mga ganun lang na sundot-sundot lang na magko-complement do sa flow ng rhythm niya para meron ka pa ring nadagdag na flavor na not necessarily ginaya mo lang yung chords. Parang ganun. Ano yung mga nire-research mo ngayon? Kumbaga, ngayon meron ka ng sariling style na ginagawa na sa pagtugtog tsaka sa paggawa ng parts. Naghahanap ka pa rin ba ng mga pandagdag? Oo. Tulad nga ng sabi mo, parang tuloy-tuloy yung learning process natin bilang mga estudyante ng craft eh. So, actually hindi ako nakikinig ng bago. Nagre-research ako sa luma. Pag may mga naririnig ako, pag nagsa-sound trip ako ng mga classic, tapos may narinig akong halimbawang riff na tumatak sa akin, i-research ko kung paano niya ginawa. Kasi di ba yun nga sa YouTube may mga tutorial na eh. So, inaaral ko yung mga lick nila. Tapos eventually, minsan na nai-incorporate ko dun sa mga ginagawa ko eh. So parang, in a way, parang nangopya ako ng lick. Tapos ginamit ko lang sa sarili kong melody. Parang ganun. Actually, kung iisipin mo ngayon, wala nang original ngayon eh. Wala nang original na melody. Ang tingin ko ngayon parang mga Lego yan eh. So yung mga melodies tsaka yung mga chord progression na available sa atin ngayon, mga Lego yan. Tapos ang creativity is kung paano na pagsamahin yung mga yon. Kasi kung, di ba? Kasi kung pinagsama mo yung original na chord progression Lego at saka original na lick Lego, edi yun yung nakaw. Di ba? Pero pag kinuha mo yung sige, kukunin yung chord progression Lego ng isang kanta, tapos yung lick Lego ng isang kanta, tapos yung pinaghalo ko. Yun yung creativity ko eh. May movement nun sa fine arts eh. Ano ba yun? Dadaism ba yun? Oo, yung sa art world, hindi lang sa music. Kumbaga, kukuha ka ng found materials tapos ita-transform mo ito sa panibago. Artsy-fartsy. Artsy-fartsy. Anyway. Okay, hihingan na kita ngayon ng pet lick. Nako! Wala ako niyan. Lahat ng gitarista meron nun. Kumbaga, ang pet lick, yun yung pag unang hawak mo ng gitara, yun yung unang mong tutugtog. Tamang hindi mo na kailangan isipin. Yun yung unang lumalabas. Actually, ang naging ugali ko, pag unang hawak ko ng gitara, kasi isa ko pang problema, yung pasmado ko, so nanginginig yung mga kamay ko. So, Okay. pag halimbawang walang warm up, tapos isa lang ka, sobrang messy magtumugtog. So, kailangan ko ng warm up. Tapos, meron akong mga regimen na bago mag-gig. Exercises lang ba? Na, yun nga, mga licks din. So, sige. Pakita ko na yun para baka yung may mga gustong wala, may mga basic scale exercises lang ako. Hindi ko alam kung kanino galing eh. Parang ewan kung kanino galing yun. Basta yun, madalas ko gawin. Pero yung sarili kong ginawa na exercise, tapos
ganun. Okay Exercises lang. Teka, dali. Sasaksak ako, Dali. Actually, hindi ko, parang di yun, pero hindi ko gets kung bakit dito nanggagaling. Minsan siguro nasa theory din yun, pero yun nga, since uwido lang ako. Okay, dali Itatab ko to so kailangan ko mahuli din. Paano yung simula? Scale ng D siya pero galing sa F sharp. F sharp. Okay. Yeah, stop muna. Stop. Tapos, pagdating dito sa nag-iiba, di ba? Oh, yun. Tama ba yan? Okay. Okay. Yeah. Uy, okay to Pwede mo ba explain kung ano yung nangyayari dyan? Kasi hindi ko naintindihan Scale yung simula. Ito, scale nga, di ba? Tapos pagdating dito sa baba, naging F sharp arpeggio. F sharp minor 7 arpeggio. Ito, arpeggio to F sharp minor. Okay to Tapos paano mo pinipik lahat yon? Alternate lahat? Kahit yung sa dulo? Teka lang Hindi alternate. Yung anong tawag sa picking na yun, yung economical ba yun? Economic. Okay. Ay, alternate. Hindi ko na iniisip Tapos, lilipat siya dito. So, dito naman, parang ayan din nag B minor. So F sharp. So D. Ayan, parang ganun yung chords. Yan yung gusto kong hanapin kung ano yung chord niya. Okay. Kasi melody lang yung nalikha ko sa isip ko. Hindi ko talaga alam yung chord niya. Okay. Actually, maraming pwedeng gawin. Kung ginawa mong D major to, so D yung unang chord, di ba? Tapos ito kasi dito sa pataas, ang clue mo dyan yung yung huling tatlong nota. Ito. Yan. Pwede yan B minor chord yan Yan. So, pwede mong gawin sa simula. Tapos, biglang ito sa B minor na yan. Kumbaga ito kasi ito F sharp minor 7. Pero para siyang pwede rin siyang D major 7. Naliligaw na ako. Pero re-reviewin ko yung yung mga sinabi mo tapos hahanapin ko yung chord. Hindi kasi okay nga kasi naririnig mo yun Hindi yung binasa mo tapos
saka mo in-implement. Exactly, oo. Mahirap explain yun eh. Kasi marami nagtatanong sa akin, paano mag-solo, paano gumawa ng sariling solo, paano gumawa ng sariling adlib. Ang hirap i-explain na kailangan marinig mo muna yun eh. Kasi hindi yung natututunan mo na theory sa mga libro, reference yun. Yung adlib mo, kailangan manggaling sa'yo. And then, gagamitin mo yung theory para tulungan ka. Para ka nagsusulat ng article or nagsusulat ka ng poem. Writer, no? Tapos may story. Nagsusulat ka ng storya. Yung mga gagamitin mong words galing sa thesaurus, galing sa dictionary. Exactly. Yun yung theory mo, yung dictionary. Pero yung kwento mo, yung kwento sa'yo pa rin manggagaling. Yun. Tulad kanina, pinag-usapan natin, pakiramdam mo, simple lang yung ginagawa mo. Hindi simple to eh. hindi to basic. Yung gusto ko sabihin. Hindi ito basic. Lalo na yung ito, hindi basic yun eh. Tapos umangat pa dito. Yan yung nagagawa ng kapakapalan talaga. As in tenga-tenga lang talaga. Hindi ko naintindihan yung ginagawa ko. Kung ano lang tama sa pandinig ko, parang yun lang talaga ine-execute. Yun yung mismong term ko eh. Parang ine-execute ko sa gitara kung ano yung nai-imagine ko na tono. Tapos minsan, hindi ako sigurado kung tama siya sa theory. Tapos doon nga pumapasok yung mga producer namin kung sila yung magsasabi kung bangga ba yung ginawa ko or something. Kasi aminado talaga ako, hindi ako aral. So, actually may kadugtong na yan pero medyo mas... sige. Kasali din siya dun sa scale na yon, pero narinig ko inaaral ko kay CC Devil ng Poison. Grabe. Hair metal disc. Alam mo, kaya ako natatawa dahil Poison yung pinakauna kong hair metal band na gustong-gusto eh. Since nandyan tayo sa topic na yan, ang pinakamalupit na ballad na guitar solo para sa akin yung si CC Devil sa Life Goes On ng Poison. Ang bangis masyado nung kwento. Yung since kwento pinag-uusapan natin, andun yung lahat ng technicality na technique na pwede niyang gawin, pero yung kwento sobrang sarap ng melody. Tapos medyo sinama ko siya dito kasi since parang nandun din siya sa D major na skala. Medyo napulot ko sa kanya. Ewan ko lang din kung tama. Paano yung simula? Yan. Dumaan din dun sa skala na. Okay. Yung kwan lang, parang pagdating dito sa baba, parang lumipat siya ng key. Ito yata, no? Yan. So, ano nangyari doon? O baka mali yung kapa ko? Hindi, parang... Kasi parang nagsimula ka sa D major tapos naging G major yung dulo. Oo. Tama. Tinatry ko i-analyze eh. Since yung parang scales nila, no, may certain notes lang na nagpalit, no? Sa D tsaka sa G. So, ito nga yung naging difference. Kasi parang sa D major, nandito ka dapat, di ba? Oo, dapat naka-sharp. So, Ito, since na kay CC Deville tayo, alala mo yung solo ng Something to Believe In? Di ba meron siyang parang binigsby doon na maliit? Yung tumigil yung banda tapos merong winami bar siya na konti. Sa 214 ba yan? Yun yung parang inspiration ng sa 214. Ang lapit nga, yun yung iconic doon, di ba? Yung dive na yun eh.
maliit lang yun eh. Naka Bigsby lang eh. Pero yung ginawa ko sa 214, yung ginawa kong wild yung whammy bar para yun yung pinakapansin. Tsaka yun nga, talaga yung maganda dun kasi huminto yung mundo dun, sabay nag-dive eh, di ba? Nag-dive bomb eh. Huminto yung mundo, sabay nag-dive. Dun talaga pinapasok yung mga dive bomb pag humihinto, di ba? Tapos, hindi mo ini-expect kasi love song yung pinaglagyan. Kasama sa emosyon yun eh. Oo. Exactly. Kaya, dali balikan ko lang. Okay to eh, oh. Ito, honestly, masasabi ko na hindi ko pa natutugtog itong yung sequence ng notes na yan. Kaya hindi normal, hindi natural sa akin eh. Nung iniisip ko yung melody na yun, pinadaan ko dun sa daliri ko kung paano siya magfo-flow. Tapos medyo weird nga siya. Tapos since yun yung ginawa ko ng exercise, parang naging part siya ng exercise na sa picking na medyo saliwa eh, di ba? Parang naging exercise din siya sa picking talaga. Kumbaga, bago to sa kamay ko. Pwede ba yun? Mayroon bang bago sa kamay ni Perf de Castro? Honestly. Hindi ba? Kasi kung ako yung nag-isip nito, magiging... Yan. Magiging ganun. Ito sanay na sanay ako dito. Pero ito, itong dalawang dalirin to, hindi natural sa akin yan. Nung una kong in-adopt yan, parang weird nga eh. Pero yun yung dinedictate nung dun mo talaga idaan kasi yun yung liko na inimagine ko eh. So hinanap ko talaga sa gitara. Tapos ganun siya lumabas. Ito rin yung gusto ko sa pag hinihinga ko ng mga pet lick yung mga kilala kong gitarista. Kasi lahat tayo iba-iba approach natin eh. Maganda yung nakakapulot ka ng ibang perspective. Sa akin pa may napulot si Perf. Grabe naman yun. Nakaka-addict nga eh. Wala, doodling lang yan. Tapos yung iba, wala, mga basically pentatonic lang ako na idadaan ko muna sa pentatonic tapos doon ko hahanapin yung extra na mga nota na kailangan ko. So doon ako stuck din sa box na ano. So yan yung slash na tunog. Actually, tsaka ang napansin ko kay Slash yung mga harmonic minor niya na hinahalo eh. Siguro galing sa influence na rin, no? Ito, subukan mo. Sanay tayo sa pentatonic na dalawang daliri lang yung gumagalaw, di ba? Pero ang usual na movement natin, yung dalawang frets lang yung pagitan. Yeah. Ngayon, pinaglalaroan ko ngayon yung tatlong frets yung pagitan. Ito. Imbis na puro yung alam mo yung pentatonic na... Oo, dyan ko gusto talaga makawala. Ang ginagawa ko, kukunin ko yung scale tulad ng scale na ginagawa natin kanina yun. Tapos kukunin ko yung layo na hindi 2 frets. So either ito at saka ito. So yung scale kanina na yun, pwede kong gawin parang tinanggal ko yung mga gitna. Parang nag-ibang mode, no? Mode ba yan? Mode yan? Pero yung scale na yun, D major scale pa rin. Kumbaga, meron lang ako mga iniiwasang mga nota. So, mode yun, di ba? Hindi. Parang concept lang yun na in-apply mo yung pentatonic concept, pero iniba mo yung hugis, iniba mo yung shape.
So imbis na pentatonic concept na ganito lang, na dalawang Na magkadikit lang yung notes. magkadikit, nilayo ko. Nilayo ko. So subukan mo, parang sa yung scale mo kanina, tanggalin mo lang yung gitna. Yung ganito, mga ganitong space. Yeah. Tapos, yun. Oh, yun. Oh, di ba? Di ba parang mode din yun na Mixolydian or something? Actually, may mga tinuro sa akin na mga Mixolydian shit dati na hindi ko na maalala. Magiging mode yun, depende kung ano yung chord na nasa ilalim. Depende, kunwari ito, pag tinugtog ko yung sa F sharp minor, magiging parang Phrygian yung dating niya. Pero pag tinugtog ko siya sa D major, magiging parang major 7 yung dating niya. Pag tinugtog ko siya sa A, magiging Mixolydian. Yun ba yung mga depende sa mga roots, yung root mismo na ano? Yung root yung nagbe-base doon sa chord. Yeah. Ang modes lang naman is pinagpapatong mo yung mga major scale sa iba't ibang root. Halimbawa parang yung sa D, tapos kung sa dito ka magsa-start. Anong mode yan? Yung pangatlong mode. Phrygian. Sa 3 kasi third. 1, 3, 5. Yeah. So, exactly. Okay. Lahat yun context eh. Lahat perspective. Doon di papasok yung sinabi ko kanina mga Lego, di ba? Kunwari ito isang Lego to. Pero pag nilagay mo dito, mag-iiba yung tunog niya. Pag nilagay mo dito, mag-iiba rin. Mag-iiba yung tunog niya. Kasi parang iba't ibang Lego na yung pinagsasama mo eh. Yan. Pero ito, subukan mo to. Ito yung pinaglalaro ako ngayon eh. Kasi ayoko mag-isip ng scale na buo. Kasi pag scale na buo yung iniisip mo, di parang exercise lang yun. Pagkakasunod-sunod. So, ang pinipilit ko, binabasag ko yung scale. So, either lalayuan mo yung spaces between, yung two notes nga. I see. Kaya maganda yung pentatonic eh, kasi basag ka agad yung tunog eh. Di ba? 5 notes lang maglalaro. Pero pag in-apply mo yung pentatonic na approach sa regular na scale, mas marami kang tunog. Kung ginawa natin yung lick mo, bigla naging fusion yung tunog. I see. Kasi yung ginawa ko sobrang scala lang eh, no? So pag iniba mo nga yung positioning siguro yung may spaces between notes na gagamit ka ng ibang note nga na hindi lang basta magkasunod sa scala. Sige. Aaralin. Pagtitripan ko. Pag gumagawa naman tayo ng melody ng kanta, hindi naman hindi naman do re mi kagad. Mag-experiment ka ng ham na la yung magkakalayo nga rin, no? Yeah, ganun. So, apply mo rin sa gitara yon. Ilayo mo yung mga notes mo. I see. Tama. At the same time, pag pentatonic approach mo, hindi nakaka-intimidate. Kasi, ang galaw mo, dalawa pa rin eh. Dala-dalawa pa rin eh. Pero, hindi yung biglang may 3 ka dito, tapos may 4 ka dyan, tapos may 2. Alam mo yan, hindi yung halo-halo. Anyway. Doon din galing, no? Ayos. Di ba? Isa pang ginagawa ko yung scale na yon, imbis na 3 nota o 2 nota per string, ginagawa ko 1 nota lang. Para siyang sweep arpeggio, pero hindi siya arpeggio na... Arpeggio, hindi. Di ba yung sweep yung normal na ganon? Pag kukunin ko yung scale mo,
Talagang staggered yung notes. Oh, staggered, di ba? Parang... di ba? Interesting, Hindi ko alam kung anong chord yun eh. Pero, parang tumatalon ng malayo. Di ba? Parang arpeggio nga din eh, no? Hindi siya Hindi major, yung standard hindi na major na arpeggio, no? Exactly. Parang staggered nga siya na... May pagka-Eric Johnson nga yung dating eh. Interesting. Anyway, yun. At least medyo nabuksan din isip ko dyan kasi ako, warm-up scale ko lang yan eh. So ngayon, pagtitripan ko na siya. Maganda yung concept. Tapos mula doon, marami kang pwedeng puntahan. Yun, no? Nice. Diyan na rin yung creativity natin. Kasi kung paano natin kukunin yung isang bagay, tapos palalawakin natin. Ay, uy, may bisita ako. Up. Nice. Dali, nakaalpas do sa anak ko. Anong breed yan? Anto, Yorkie Poodle. Oo nga, mukhang Yorkie kasi may Yorkie din ako eh. Pero iba yung tenga niya, no? Oh, iba yung tenga, Poodle. Tsaka, actually, pag ginupitan mo to, sobra siyang payat. Oh, yung Yorkie ko din. Pag bagong gupit, sobrang payat. Pero yun talaga yung body type nila eh, no? Nag-aano lang sa buhok. Tsaka yung tag dito, yung hita niya haba. Ito. Kaya malakas tumalon eh. Tumalon eh. Oh, doon ka muna. Ay, dapat. Oh. Go there. Araw-araw ka ba nagigitara? Tapos gaano katagal? May mga practice session ganun? Depende, pag may pinagtitripan talaga akong kanta, tuloy-tuloy yun, dire-diretso, as in hours. Pero pag tipong magdududel ka lang, may nakahiga lang ako sa kama, tapos nandiyan lang yung gitara, pick up mo lang pag tipong tipa-tipa ako, tapos lapag mo lang ulit. Ano advice mo sa mga nasa-challenge mag-practice? Kumbaga parang... tinatamad, gano'n? Practice. Oo, gano'n. Sa akin, hindi question yung katamaran pag-practice eh, dahil gusto ko gawin to eh. Kung gusto mo gawin, lagi mo gagawin. Nasa sayo lang talaga, oo. Ang masasabi ko dyan, ako nababother talaga ako pag may nakikita ako sa, halimbawa, Facebook o kung ano man na nagigitara na kulang daliri or nagbe-base na siko lang yung gamit. Yung talagang PWD na hindi naman siya dapat nagigitara pero ginagawa niya kahit disabled siya. Tapos tayo kompleto daliri natin tapos tatamarin pa tayo mag-practice. Wag na lang tayo mag-gitara kung ganun, di ba? Kung passion mo pagigitara, mahiya ka dun sa walang daliri na tuloy-tuloy na nagigitara tapos ikaw tatamarin ka lang. So, yun yung parang motivation ko mula nung pag nakakita ako ng mga ganon, nare-remind talaga ako na, uy, mag-aral ka mag-gitara, ito nga, wala siyang daliri, tapos tingnan mo yung pinipilit niya tumipa, ikaw kumpleto ka naman, sabay tatamad-tamad ka dyan. So, yun talaga yung motivation ko. Maganda yung binring up mo yung kahit may kapansanan sila, hindi sila nagpapigil gawin yung gusto nila. Exactly. Kasi marami rin nagbe-message sa akin, sir, paano malit daliri ko or malit kamay ko, maiksi daliri ko. Yung iba nga walang daliri. Oh, di ba? Meron mga 7 years old na ang gagaling maggitara eh. Ang lit ng kamay nun, di ba? Mas malaki kamay mo kaysa doon, di ba? Exactly. Kung gusto mo talaga, tatrabahuin mo yun. Di ba?
Actually, kinaiinisan ko yung yung sana all. kasi ibig sabihin ng sana all, sana ako. Ikaw rin, sana ako rin. Hindi man makukuha ng sana yun eh. Hindi man ibibigay sa'yo yun eh. Nasa sa'yo yun kung kukunin mo yun, kung tatrabahuin mo yun eh. Exactly. Diba? Sana all magaling maggitara. O di mag-practice ka. Or di aralin mo. Exactly. Diba? Hindi naman yung tamang nanood ka ng video ko, magaling ka na kagad. Hindi. O kaya kakamayan kita, magaling ka na kagad. Hindi ganun yun. Or binigyan ka ni Dario Simana ng pick, magagaling ka na kagad. Hindi. Kailangan gamitin mo yun. Gamitin mo yun, trabahuin mo. Trabaho talaga. Oo. Yun nga rin eh. Since halimbawa nalagay ako sa posisyon na parang naging responsibility ko na yung, kasi sasabihin ng iba, syempre sikat kayo, successful yung banda nyo, dapat magaling ka tumugtog, di ba? Parang ganon. So, kailangan mong panindigan yung success mo. So, hindi ka pwedeng petiks-petiks na hanggang ganyan ka na lang. So, sabi nga natin kanina, estudyante pa rin tayo ng craft. So, as we go along, talagang aral lang tayo ng aral. Hanggat kaya natin. Kasi, syempre, may mga limitations din tayo. Pero, yung iba nga, nilalagpasan yung limitations na yun eh. So, kaya rin natin yun kahit at least hanggang dun man lang sa limitation mo. Kung hindi mo man kaya lagpasan. Kailangan sagarin. Sagarin, yun yung tamang term. Sagarin hanggat kaya. Yes, kasi exactly. Ibang usapan din naman yung hindi mo na nga kaya, sabay umiiskala ka ng ganun, di ba? So, hanggang dun lang tayo sa abot ng kaalaman natin na nag-i-enjoy tayo sa sarili natin, na satisfied tayo sa ginawa natin, tapos masarap din sa feeling na sinishare natin dun sa iba. Oo, tama. Isa pang nababother ako na comment, yung walang kupas. Yung may video ka, tas, sir, walang kupas ah. Hindi naman tayo pinanganak na magaling tumugtog eh. Kasi walang kupas, ibig sabihin para kang diamante na makintab. Habang tumatanda ka, hindi nawawala yung kinang. Yun, exactly, nawawala yung kinang. Hindi naman tayo makinang nung nagsimula tayo eh. Ginawa natin, kinuha natin yung gusto natin, tapos lagi nating pinakikintab yun. Pinapolish natin yun, tinatrabaho natin, pinapolish yun. Habang patagal tayo tumutugtog, mas kumikintab siya, di ba? Hindi yung ultimate na goal talaga. Yung pag-aaral, yung pagsasaliksik, pinapakintab natin yung craft natin. Hindi siya parang bagong t-shirt na maayos tapos noon biglang habang tumatagal dahil sa kakalaba, kumukupas. Pasier lang ako saglit ha. Ay, sige. 1 minute. Ako na rin. Sige, punta tayo sa gear. Gearhead ka ba? Hindi masyado. Ako pag nakuha ko na yung tunog ko, tapos nagpalit ako, hinahanap ko yung luma. Ganun? So, na-stuck ako sa gadget na Metal Zone. So, alam ko maraming opinion sa Metal Zone, may mga bashers din yan, meron din mga gustong-gusto. Kisa ako dun sa gustong-gusto kasi yun talaga ginagamit ko. Tapos, nagtry ako magpalit ng distortion. Meron akong hinahanap na tunog ng Metal Zone na wala dun sa ibang distortion eh. So, bumalik na lang talaga ako sa Metal Zone. Hanggang ngayon, yun yung gamit ko sa live gigs. Kahit recording, talagang Metal Zone yung hinahanap ko eh. Tapos may certain timpla kasi yung Metal Zone tsaka yung Strat na ewan ko kung ako lang nakaka-appreciate. Yun talaga yung hinahanap kong tunog eh. So, I guess pinanindigan ko na lang. Paano settings ginagawa mo? More on mid. Medyo mababa yung treble kaya medyo muddy yung sound na yung tunog ko mismo. Medyo muddy siya. Alam ko hindi rin yun na-appreciate ng ibang mga matataas na level na mga gitarista, pero yun kasi yung
trip ko na tunog eh. So, kasama rin siguro yun dun sa notion na yung tunog ng banda namin is yung pangkanto or panggarahe, parang ganon. Yun talaga yung trip ko eh. Kasi isa rin sa major na influence ko siguro eh yung galing din sa Nirvana tsaka sa mga punk. Yung isa pang tumatak sa akin, Weezer. Nung narinig ko yung mga melody na ginagawa ni Weezer, doon ko na-realize na sobrang catchy ng mga ginagawa niya, tapos simple lang, tapos yung tunog niya parang lang din, raw na bagay dun sa pagka-geek nung image ng banda nila. So in a way, na-incorporate ko siguro sa tunog namin na, hindi naman tunog, or yung style lang na panggarahe, ganyan. So, dumikit na sa akin yung tunog na muddy talaga na combination ng Metal Zone tsaka ng Strat eh. Yung Strat mo naka-single coil? O humbucker yung bridge? Hindi. Blocky na Strat. Bale, noiseless pickups. Okay. Nice. Bukod sa Metal Zone, may iba ka bang ginagamit na effects o yun lang? Yung Metal Zone, basically pag yung rhythm ko na distorted, pag medyo rock yung banad nyo, yung ganun na tunog. Tapos, pag magi-guitar solo, nagda-drive ako ng blues driver. Oh, okay. Pang-boost? Pang-boost ng guitar solo, mga ganun. Saan mo nilalagay? Sa harap o sa likod ng Metal Zone? Ang setup ko sa pedal board, bale, yung input mo ng gitara, Metal Zone kagad, tapos blues driver. Tapos, meron akong Ocean's 11, delay, tapos yung tuner, tapos papunta sa Sans amp na para driver. Siya na yung pinaka-amp head ko. Tapos punta na lang sa monitor, tsaka prefer ko Fender na twin reverb na amp. Pag naka-amp ka, minamic mo na lang yung amp o ginagamit mo pa rin yung XLR out nung Sans amp? O pareho? Parehas minsan. Kung anong available. Minamic nila yung amp ko minsan, tapos meron ding rekta sa board na lumalabas sa monitor. Nice. Sa gitara naman, ano yung hinahanap mo sa gitara? Ano yung requirements mo? Yun din ang isang issue ko kasi ang pinaka-idol ko na gitarista si Slash. Since yun nga, mabalik tayo dun sa mga melody, di ba? Ang lupit ng mga melody ni Slash eh. So bale, Gibson na Les Paul, di ba? So meron akong Gibson na Les Paul. Ang problema ko sa kanya, masyadong sensitive na rinig masyado yung mga sabit, mga sayad. Kasi Gibson yun eh, di ba? So feeling ko, yung Gibson, pang mga totoong professional na gitarista lang talaga. Tapos para sa akin, mas user-friendly or mas masa-friendly yung Fender type. Kasi hindi ko ma-explain pero mas tago yung mga sabit pag Fender yung gamit ko eh. Ganun? Oo. Sa akin, baliktad. Talaga? Sa akin, mas nag-struggle ako sa Fender style. Yung Gibson style naman, since bilugin yung tunog nun eh, di ba? So, pag nilagyan mo na ng gain, andali pabulain. Ayun. Kasi yung Strat naman, since mas mabrilyo yung tunog niya, nahihirapan ako pabulain yung tunog kasi nandun yung clarity, malinaw. Interesting yun kasi baliktad tayo. Oo, kasi siguro may certain technique na siguro sa technique nagkakaiba. Kasi halimbawa ikaw, yung technique mo mas suited dun sa Gibson, mas napapalabas mo yung gusto mo doon. Ako naman, mas napapalabas ko yung gusto ko dun sa muddy na Fender. Actually, kung din eh, parang sa'yo, tingin ko balance din eh. Kasi ang Fender typically bright tumunog eh. So, pag binaba mo yung treble, nag-i-even out siya. Bumabalanse. Yun exactly. Kasi binababa ko talaga yung treble. Kasi, yun nga, muddy yung trip ko na tunog. Ayoko nang masyadong matreble na, which is nasa Gibson mas parang mas sharp yung tunog niya eh, di ba? Or siguro sa tenga ko lang or ewan ko. Ang ayoko naman sa Gibson, well, hindi naman sa ayaw, pero kaya hindi ko siya masyadong preferred. Mas maiksi yung string length nun eh. Minsan masyadong madali
tugtugin para sa akin. So, wala akong ginagawa kundi yung puro rat-rat lang. So, ang hinahabol ko, yung gitara, medyo may laban ng konti. Para pag-iisipin ka pa rin. Kasi kung hindi ka na nag-iisip, edi yun at yun lang yung tutugtugin mo. Oo, tsaka siguro may certain tuwang tayo na hinahanap. Na siguro yung tuwang mo dun mo nahanap sa... Hindi ka naman din Gibson, di ba? Hindi rin eh. Kuwari, mas... Yung gamit ko ngayon, yung mga Chapman at saka yung Sully, Fender style yan eh. Pero, kasi batang hair metal 80s din ako eh. so yun yung hinahanap kong tunog, yung Strat yung haba, pero Gibson style yung mga naka-humbucker ganun. Parang fusion din yun nung dalawa. So Fender yung feel pero yung tunog makapal parang Gibson. Meron akong Les Paul pero matagal ako bago ako nagka-Les Paul. Nung bata ako, gusto ko itsura yung Les Paul. Gusto ko talaga yan. Si Jimmy Page, nakikita ko naka-Les Paul. Di ba? Pero nung nakatugtog na ako ng Les Paul, parang, bakit ganito? Hindi ka komportable. Oo, parang... Yung tulog na trip mo. Basta may iba sa feel. Nung mga unang dinig ko kay Slash tsaka panood sa mga video, talagang inisip ko, pag nagbanda ako, gusto ko ganyan, yung bubuka ako na mababa na Les Paul na ganyan, di ba? Kaso hindi ko magawa. Kailangan ko Fender na mataas. Kumbaga, na-influensyan rin talaga ako ng mga Fender na player. Clapton, tipong ganyan. Bukod sa Les Paul, may iba ka pang Gibson na sinubukan? Wala masyado. Kasi nung minsan nalala ko parang naghahanap ka ng mga P90 na... Pick up. Oo. Nung time na kasi yan, parang nag-offer yung D&D, nagawan kami ng signature guitar. So, nag-experiment ako. Yun yung mali ko din. Ang naging theory ko kasi nung time na yon, kung ano yung gusto kong itsura, tapos hanap ako ng, yun nga, mga P90 na pick-up, tipong ganyan. Nung time na yon, trip na trip ko yung itsura ng SG naman. So, SG type yung pinagawa ko. So, ang ganda ng gitara, ang ganda ng tunog. Kaso lang, nung ginagamit ko na siya, biglang hinahanap ko na naman yung Fender ko. So, parang sa Metal Zone din, nung nagpalit ako ng distortion, hinahanap ko yung Metal Zone. Tapos nung nagpalit ako ng SG, hinahanap ko naman yung Fender. So, ayun, bumalik ako kay Blackie. Oh, okay. Yung video ko na guitar buying tips yung nagpunta ako sa D&D, yung signature model mo yung nagustuhan ko doon yung puti. Tapos nung nagpa-giveaway ako ng 100,000, gitara mo yung ni-request ko sa D&D. Kulay pula naman. Actually, yung original na D&D, ito yun, no? Oh! Ayan, no? Tapos merong, since gumagamit ako ng, hindi naman masyadong matremolo, parang mga etchos lang. Pinalagyan ko. So, ito yung original ko na D&D. Ano pick up niyan? Ang nagsuggest na lang ito si LG EMG. Oh, okay. Pag ginagamit ko ng live, hinahanap ko talaga yung Fender kasi doon talaga ako mas komportable. Isa pang problema ko kasi, yung personality ko may pagka-introvert. So, pag humarap na ako sa maraming tao, as much as possible, doon ako sa gamit na mas komportable talaga ako, which is yung Fender na nga. So, I see. Yung ganito ko, mga ibang gitara, sa bahay ko na lang pinagtitripan. Pag live, doon ako sa pinaka-komportable talaga. Ngayon sa recording, gumagamit ka ng maraming gitara o kung ano yung live mo, yun din yung ginagamit mo? Bihira. Kung ano yung live, Blackie talaga most of yung mga records na ginawa namin. Fender Strat talaga yung pinang-record ko. Ano may dalawa kang pig nose dyan sa likod Tapansin mo. Oo, kasi sobrang tuwan-tuwa ako dyan. Nanonood ako dati ng Cheech and Chong. Alam mo ba yung Cheech and Chong? Si Chong kasi, gitarista. Tapos may baon siyang ganito. Ganito mismo. Tapos, napadaan ako sa isang music store. Nakita ko, uy! Amplifier ni Chong yun So binili ko. Tapos yun, may nakita akong isa pa, binili ko rin kasi ang ganda ng itsura Ano yung isa? Snakeskin? Snakeskin. Pero parehas lang. Pero ang ganda talaga ng itsura. Yan ang ganda Oo.
May sarili kang Fender Twin? Binitawan ko kasi nagkakaproblema na. Bala ko bumili ng brand new para hassle-free. So ngayon ang amp ko dito sa bahay, ZT na lunchbox. Oo, nakita ko yun sa isang video mo. Medyo maliit lang siya, pero malakas yung gain niya. Pang bahay lang naman, pang kwarto lang. Yun yung napansin ko kanina, yung sa simula pa lang, snake skin ba yun? Nung nakita ko talaga, bibiling ko yan. Ganda eh. Mahilig din kasi talaga ako mag-collect ng mga bagay-bagay. Actually, isa sa mga passion ko, mga vintage na mga bagay. Especially mga vintage na laruan. Oh, tulad yung aning nasa likod mo. Voltron ba yan? Oo, Voltron na Lego. Lego? Speaking of Lego. Oh, okay. Yung marami dito sa paligid eh. Sige, pasilip ko ng konti. Sige. Ayan, yung mga cabinet ko ng laruan. Boy, may stante pa. Oo. Masyadong maliwanag yata yung ito. Ayan. Okay. Ayan, mga collection ko ng laruan. Ayan, yung ibang gitara ko dito. Yan lang yung gitara ko dito sa bahay. Yung Blackie ko na naiwan sa studio na lockdown. At tapos ito pala, ito yung ginagamit ko sa bahay na syempre may Fender din ako dapat dito. Aerodyne na Japan. Oh, nice. Pero pula, no? Oo. Oh, kasi yung nakikita kong Aerodyne usually itim. Oo, may iba-ibang kulay din. Pinalitan mo na ng pick-up yan? O yun yung Oo, noiseless ni Blackie. Oh, nice. Pareho dun sa Blackie mo? Oo. Wala lang siya nung mid-boost ni Blackie. Si Blackie kasi may parang mid-boost siya na ginagamit ni paring Eric eh. Salamat pala sa pag-imbita mo sa akin ha. At least nakakapag-share ako. Sabi ko nga sa'yo, introvert ako eh. Pero medyo nakainom na ako kaya dumaldal na bigla. Kahit ako personally, gusto ko yung mga ganitong interview eh. Kasi pinapapasok mo kami sa utak mo. Alam mo yun? Nako, pag kayong papasok dito, baka may makita kayong mga bastos. Hi there. Konting break muna sa ating active na usapan. At meron lang akong mga konting mga announcements para sa inyo lahat. Unang-una, nagpapasalamat ako na na-enjoy nyo ang interview series na to. Bala ko tuloy-tuloy na tong series na to. So once a week, isa sa mga uploads ko will be dedicated sa interview series na to. This will be the final part for the Darius Simana interview. Ang susunod na interview ay kay Chino Singson ng Itchy Worms. At nasa schedule na rin sina Barbie Almalbis, Joko Riantaso. Iba pang naka-lineup is Robin Rivera. Tingnan ko kung pwede rin si Vic Carpio. I-message ko. I-guess ko rin si RJ Ronquillo. Hindi pa kami nagkakasundo kung kailan kami magkikita. But that is in the works. Ngayon alam ko maraming nagre-request kay Jomal. Minessage ko na siya. Hindi pa sumasagot. So antayin lang natin yan. Ngayon, isa pang madalas i-request sa comments ay si Manuel Legarda. So, i-message ko rin siya. Tingnan natin. Sana pwede siya. Anyway, so yan. Maraming planong guests. Sana tuloy-tuloy ang pagtangkilik nyo sa Perf Talk series na ito. At sa aking YouTube channel na rin. Next announcement is the 200,000 subscribers special na video. That is in production. Sinushoot ko na. Kailangan ko magligpit muna dito bago ako mag-studio tour at nakakahiya, makikita nyo ang aking kalat. But abangan nyo yan. I think that will come out first week of July. At syempre meron din akong binabalak na special sa video na yon. So, pantabayanan. Available na uli ang Practice Makes Perfecto t-shirts. Diyan sa Pilipinas, maaari nyo bilhin sa shirtly.ph/perfdecastro at internationally, orderin nyo lang sa teespring.com/stores/perfdecastro. At pag natanggap nyo na yung t-shirts nyo, padala nyo lang ako ng picture na suot nyo yon, either sa aking Facebook or sa Instagram para masali ko kayo sa aking future videos. At finally, nag-post ako sa YouTube community nung kamakailan lang. Humihingi ng tulong para sa timestamps sa aking mga videos. Ngayon, sa karamihan na aking mga video ay may mapapansin na kayo mga timestamps na kinontribute ng ating mga masisipag
at masusugid na manonood. At ang promise ko din sa mga contributors na yon ay bibigyan ko sila ng shoutout sa aking mga videos. Okay, so for this round ng timestamps, shoutout kina Ed Carlo Orgel, Rick Olikino, Jay Season, Michael Escalona, Christian Tilton, Jojo Padula, Nathan Teologo. Ngayon ang mga sumusunod ay may sariling Instagram at YouTube channels din. So, puntahan nyo sila sa kanilang Instagram at YouTube, check out their stuff, at follow or subscribe na rin kung magustuhan nyo. Okay, medyo mahirap tong username nitong ating next na timestamper. Okay, so, Gnarled Lab. Ang IG niya ay gnarledlab_. At ang YouTube niya ay Gnarled Lab. Ang susunod ay si Jaycon Concepcion, YouTube, Jaycon24 Music, KZ De Los Santos, Instagram at KZ, Christian Alejo Alam, YouTube, Christian Alam. Shoutout din kay James Carl Viduya, YouTube, JCV Guitar, Christian Ray Achas, Instagram, at Christian Ray the Great. At ang YouTube niya ay Christian Ray Achas. Next is Ian Manuel. Ang YouTube niya ay Pareko. And finally kay Jordan Mike Alviar. YouTube niya ay ZeroWorks000. So, 3 0 sa dulo. Ngayon kung nag-contribute kayo ng timestamp at hindi kayo nasali sa round ng shoutouts na to, make sure that you send me an email, info@perfectodecastro.com. At indicate nyo kung aling videos yung nilagay nyo ng timestamp para masali ka kayo sa next round. Okay, balik na tayo sa interview with Darius. Since nabanggit mo yung contribution, kaya din ako na-inspire na gumawa ng YouTube channel para halimbawa wala na rin ako dito, at least na-share ko yung kung ano man yung iiwan ko na dito sa mundo na to, yung melody na yon na ako yung nag-invento nun, tapos shinare ko sa YouTube channel ko kung paano ko ginawa, tapos na-appreciate ng ibang tao na, ganun pala niya ginawa yun, tapos parang fulfillment na rin sa binigay ng Diyos na pagkakataon sa'yo dito sa lupa. Kumbaga, lalim no? Pero parang ganun. Di ba, halimbawa, ikaw ako, wala na dito, tapos yung YouTube channel mo, pinapanood pa rin kasi inaaral nila yung iniwan mo na nag-guitar lick. Di ba? Parang may naiiwan kang something dito sa mundo na kapaki-pakinabang. Yun yung marka natin. Exactly, marka. Ano pa plano mo sa YouTube channel mo? Gusto mong maglabas ng material na kakantahan ko rin, yung ako. Pero napakalayo pa nun. Pero ang tanda ko na, ewan ko kung aabot pa ako dun. Pero yung mga kinakanta ko sa sarili ko na, yung pangbahay lang, gusto ko din i-share pag minsan, pero nahihiya pa ako eh. Kaya sa ngayon, share muna ako ng mga, yun nga, guitar licks. Yun lang talaga masya-share ko sa mundo ngayon, lalo na yun nga, lockdown tayo, so yung mga tao nasa bahay lang, kung trip nila mag-gitara, tapos nakikinig sila ng parokya, tapos nagigitara sila, tapos gusto nilang matutunan yung mga licks doon. Ayun, share ko sa inyo. Yun, nice. Yun, lahat ng nanonood ngayon, may link sa description box papunta sa YouTube channel ni Darius, pati sa end screen ng mga video. So, puntahan niyo yan, subscribe kayo. Subscribe kayo. Salamat. Tulungan tayo, hatakan tayo pataas. Yun yung kailangan natin ngayon eh. Sabihan mo rin ako kung meron kang gustong gawin para sa channel mo. I-iko natin. Habang may oras. Sige. Ngayon may oras tayo, planuhin natin. Oo, sige. Para naman may content din. Sa YouTube, napansin ko, labas ka lang ng labas. Parang hit song. Pag nagpumilit ka mong magsulat ng hit song, hindi nagiging hit. So, gawin mo lang kung ano yung gusto mo, tapos labas ka ng labas. Kasi mas importante yung consistent ka. I see. Kasi yung YouTube channel ko, mulat-mula nung nagsimula ang YouTube, meron na ako 2006. Ngayon lang ako gumawa, parang nakaka-7 video pa lang ako Tuloy mo lang. Pero nung time na yun, wala, naglalabas na lang ako tuwing kailangan ko lang gusto. Alam mo yun, minsan 1 video a year. Kasi
Lagayan ko lang ng video yung YouTube dati eh. Hindi ko naman pinangarap na lagi akong maglalabas ng video at saka gagawa. Tapos nung nagseryoso akong maging consistent, mga 2017, ginawa ko every week meron ako nilalabas isa o dalawa. Doon, saka siya nag-grow. Oh. Ganun kadalas, mga dalawang video isang linggo, ganun? Or gano'ng kadalas ba advisable? Once a week at least. Once a week, oh. Depende ko ano yung kaya mong i-sustain kasi. Kasi kung kaya mo maglabas ng 2 videos a week, basta tuloy-tuloy na 2 videos a week, okay yun. Kasi tulad ng iba nga, araw-araw sila naglalabas, di ba? Kasi kaya nilang i-sustain yun eh. Dahil depende sa material. Yung sumusubaybay sa'yo, ini-expect na nila na ganun kadalas ka mag-upload. Pero once a week at least. Okay. Oo. Basta consistent, hindi yung maglalabas ka ng 5 this week tapos biglang isang buwan kang mawawala. hindi ganun eh. Kailangan, kumbaga parang lagi mo siyang dinudot-dot. Kailangan active talaga. Oo, no? Lagi mo dududutin yung YouTube channel mo para lagi siyang gising. Hindi yung pakakainin mo tapos na matutulog siya tapos pakakainin mo ulit tapos matutulog siya. Kailangan kinukulit eh. O yun, sige, di planuin natin. Message na lang tayo. Excited ako. Gusto ko gawin yung Poison. Gusto ko talaga gawin yan. Sige, gawa tayo Poison. Sige. Total, yun naman na yung new normal ngayon. Mag-o-online jam na lang talaga. Kaya ang saya rin talaga na iba-iba yung nakaka-jam mo eh. Sige, gawa tayo, Sir Perf. Sige. Salamat sa invitation. Anytime. Salamat sa oras din. Kung may kailangan ka, message mo lang ako. Thank you. Sa nanonood, maraming salamat din po sa kung nanood kayo. Salamat sa mga nanood. Sorry, lasing na. Dari Simana mga kaibigan. Ngayon, kung kunwari nagsisimula ako, Sir Darius, ano dapat ko unahin? Pag gusto kong maggitara, ano dapat ko unahin? Sa akin, pinaka-basic eh. Kumbaga yung magbasa ka ng song hits na may chords tapos masundan mo, yun yung pinaka-basic talaga sa lahat. After nun, kung kayang-kaya mo nang gawin yun, try mo ngayon magkapa-kapana ng sarili mo sa mga trip mo na mga kanta. Tapos kung may marinig ka na technique or may marinig ka na lick na dumikit sa utak mo, try mo aralin kasi andyan na nga yung YouTube eh. Tapos, yung lick na yun, pag natutunan mo, eventually magagamit mo nga yan tulad ng mga sinasabi mo na mga Lego bricks na pwede mo siya i-arrange in a certain way na may incorporate mo siya dun sa melody mo na alam mo dun galing yung lick na kinuha mo dun sa nakakuha ng attention mo, di ba? So, pwede mo siya i-remodel in a way na papasok dun sa sarili mo na mismong original na composition or guitar line. Pero ano na yun, medyo siguro advanced na yun kung may mga sariling kanta ka na eh. Feeling ko kung mga beginner, yun nga, kinig-kinig ka muna ng mga trip mo, tapos try mong aralin sa YouTube. Sobrang laking bagay ng YouTube ngayon kasi nung panahon natin, nagtsatsaga lang tayo sa sariling tenga or magbibili ka ng tablature na Xerox eh, di ba? Hirap na hirap ako dun kasi ang late ng numero, hindi ko talaga mabasa. So, mas nag-rely ako sa sariling setpra, kumbaga na tinatawag. Ngayon, pag may technique ka na may narinig kang technique na gusto mong aralin, nasa YouTube kagad yun. So, ang dali mong matututunan. Yun yung payo ko sa mga beginner. Sir Perf, salamat dun sa attention ha. Feeling ko kasi baka maboring ka sa akin kasi nga hindi ako nagsasalita pag di ako nakainom eh. Teka lang. Okay lang, salamat sa oras, Brad. Ang sarap dahil naiintindihan mo yung mga sinasabi ko eh. Pag sa ibang tao ko pinaliwanag yung mga pinag-uusapan natin, di nila maiintindihan. Hindi, masarap din kasi pag yung nakipagkwentuhan ka sa kapwa mo gitarista,
tapos pareho yung interest nyo. Tulad yan, puta, interest natin, CC Deville. Ako hindi ko nga rin alam kung paano ka haharapin. Halimbawa, kasi syempre, si Sir Perf ka si Darius kasi pangkanto yung tugtog. Hindi. Actually, yun yung dahilan kung bakit ako naggitara Kasi 'di ba, lahat naman ng pamilya sa Pilipinas, meron tayong isang tito na marunong maggitara Kung hindi natin airpat 'yon. Tito natin yung marunong maggitara. Pag may get together, may party, 'yun. Mamaya lalabas ng gitara, tapos siya na yung magigitara tumatak sa akin 'yun Parang parang gusto ko 'yan Kaya din naman ako nag-aral dahil nung nagsimula ako, hindi ko ma-figure out, hindi ko ma-pick up yung song hits. Hindi ko maintindihan kung bakit may chords, tsaka gano'n. At tsaka syempre yung song hits nun, nakalagay lang yung lyrics, tsaka yung chords sa taas, di ba? So kung hindi mo alam yung kanta, yung takbo ng kanta, hindi mo matutugtog ng maayos. Hindi mo matutugtog ng maayos kasi hindi mo alam kung ano yung bilang Unless kabisado mo na, di ba, yung kanta mismo. Tapos gusto mo lang sabayan sa gitara, pero kung bagong kanta, mahirap. Minsan meron namang isang linya tapos biglang 5 chords yung nasa taas. Magkakadikit na. Oo, di ba? Yung pala pababa yun. Alam mo yung tigis ng strum. Nung nagsisimula ako, hindi ko makuha yan Actually, naka-4 na lesson na ako bago ako natuto mag-tono ng gitara. Alam mo yun? Actually, ako, gusto ko talagang mag-aral din ng theory. Ang problema ko kasi, hindi ako makabasa ng normal. Kasi yung pagbabasahin ko yan, itututo ko talaga sa mukha ko kasi malabo yung mata ko. So, hindi ko mabasa yung material. Yung tablature, hindi ko rin nagamit yan kasi hindi ko talaga makita yung mga numero Kung meron man akong kailangan na aralin, buti na lang talaga may YouTube ngayon. Pero nung panahon natin, oras yung gugulin mo para kapain yung napakasimpleng melody dun sa... Lalo na kung halimbawa beginner pa lang tayo, di ba? Nung nagsimula din ako, hindi matalas tenga ko lahat ng kapa ko is sobrang layo sa actual na pagkatugtog. Kaya din ako nagpursige mag-aral ng theory kasi pag naiintindihan ko kung paano yung galawan, mas maintindihan ko kung paano ko i-figure out yung ginagawa. Kasi hindi ko matrust yung tenga ko dati. Pero nung eventually sa kakaaral, na-train yung tenga ko. Ngayon, kaya ko nang kumapa ng tenga lang. Pero, dati, struggle talaga yun. As in ayoko. As in, mas gusto kong gumawa ng sarili kong adlib kaysa kapain yung adlib. Mas maganda naman yun kasi may sarili kang diskarte, di ba? Parang pwede mo i-own yung song in a way. Pero syempre, merong mga purist na gusto pag tinira mo yung paborito nilang kanta, dapat plakado mo yung guitar solo, di ba? May mga kanta din naman na kailangan talaga Di ba? Parang, kuwari, Hotel California, pagdating ng guitar solo, yung yung mga audience nakiki-air guitar sa'yo. Tapos kung yung ini-air guitar nila, iba sa tinutugtog mo, parang titingnan kasi nila. Doon pumapasok yung mga effective na gitarista, di ba? Kung yung audience mo, bukod dun sa vocals nung singer, kabisado rin yung guitar solo mo, yung kahit yung melody, basic melody, di ba? Kinakanta yung melody mo. Andun yung parang satisfaction ng pagiging gitarista rin para sa akin Kasi ito, kwento ko lang, may isang beses, kung na maalala ko saan ako nagpunta, basta parang isang condo, tapos sumakay ako ng elevator, tapos may pumasok na janitor na pumipito. Tapos pinipito niya yung guitar solo nung isang kanta namin na hindi man lang single. Parang kasama lang sa album namin. Tapos, hindi naman siya tumingin sa akin. So, alam ko, hindi naman niya ako na-recognize. Basta pinipito lang niya yung melody. Tapos naisip ko, yan yung parang guitar solo ko Tapos pinipito niya. Tapos hindi man lang niya ako nakilala. So, tumatak sa kanya yung melody na parang sa akin nang galing. So, ang sarap sa feeling na parang may nagawa akong something na tumatak doon sa taong hindi ko namang kakilala. Parang ganun. So,
yun, isa sa mga premyo ng pagiging gitarista, kung halimbawang yung may magawa ka na na-appreciate ng ibang tao to the point na pinipito nila, di ba? Hindi man lang parang pinatugtog sa radyo yung kanta na yun, tapos pinipito niya talaga yung gitar. So, nangaasar ba to? Inisip ko baka inaasar ako, pero hindi naman siya tumingin sa akin. May dala lang siyang parang katatawa talaga ako kasi talagang na-appreciate niya lang yung melody o na-LSS siya na pinipito niya yung melody. Yun yung mahirap gawin eh. Tulad yung pinag-usapan natin kanina, ito yung hindi nagigit nung mga Feeling Music Authority. Feeling Music Authority sila. Hindi porket simple, tatatak ka agad. At saka hindi ganun kadali gumawa ng melody na tatatak sa lahat ng tao. Kasi kung ganun kadali yun, bakit tayo nandito? 'Di ba? Hindi naman lahat pwedeng maging magaling sa lahat ng bagay. Yun yung contribution natin sa mundo. Sa mga nanonood, kung kilala nyo ako, hindi ako nagsasalita. Pero ang sarap kausap kasi nitong si Sir Perfect. At saka lasing na ako. Sorry ang daldal ko. Oo, tulong-tulong tayo. Yung kung ano man maambag natin. Ano bang bag mo dyan, sir? Kumbamela ba yan? O... ambag yun. Kumbamela. Napanood mo ba yun, yung Kumbamela Band? Nalala mo dati yun? Hindi mo na inabot? Narinig ko lang yung pangalan pero hindi ko inabot yung... Late 80s yun eh, yung kausuhan ng New Wave. Pero yung Kumbamela Boutique na pinupunta ko dati sa Park Square yun. Anong tugtugan nung... New Wave. The Alarm, parang ganun. Kasi nung kaputukan ng New Wave, ano talaga yung... pinupuntahan ko talaga intro voice. As in, ang galing talaga nung si Sir Vic eh. Tropa ko si Ira, poging-pogi yun. Pero mas magaling mag-gitara yung si Vic. Ira, I love you. Hindi, sa totoo lang, nung napanood ko ng live yung Vic tsaka yung intro voice, doon talaga ako na sabi ko sa sarili ko, gusto ko rin magbanda kahit hindi ako pogi. Tatag ko si Ira dyan. Ikaw ba sino, nung mga panahon na hindi ka pa nagigitara, sino yung local na parang naging hero mo? Oh, ang dahilan kung bakit ako naggitara si Teddy Diaz. Nice. Kasi yung pinakauna kong concert, The Dawn, Ultra Storm 2. Tapos, since pinakaunang concert yun, hindi ko alam kung ano yung mangyayari, ganun. Nandun ako nakaupo sa bleacher. Ilang taon ka na nun? 13? Batang-bata talaga. 13 years old. So, ilang taon ka na ba ngayon? 45. Mas matanda pa pala ako sa iyo eh. Ganun? 46 ako, 46. Hindi, magpo-46 ako ngayong taon. So, parang kabatch lang tayo. Magpo-47 ako. Shit, ang tanda na natin. Oo nga eh. Pinakaunang concert ko, nasa bleachers ako. Tapos, tinitingnan ko lang, hindi ako nakikimosh, hindi ako kasi 13 ka nun, tapos hindi ka pa nagigitara. Hindi pa. Tapos, sa likuran ko, isang row puro babae. Tapos, nung pagdating ng Dadon, nagsisigawan, I love you, Teddy, ganun. Akala ko si Teddy yung singer. So, nung pinakilala yung mga banda, sabi, Teddy Diaz, on guitars, ganun. Saka tumatak sa akin, gusto ko yung trabaho niya. Siguro siya yung Vic mo, no? Yung Vic para sa akin, siya yung para sa iyo, si Teddy. After noon, mga 2 weeks after, pick up ka na ng gitara. Hindi pa kaagad kasi yung magsisimula pa lang yung school nun eh. Tapos yung music teacher namin, challenge yung buong klase. Dapat sa end of the year, dapat lahat kayo marunong tumugtog ng kahit isang instrumento lang. Yun yung, kumbaga, yun yung naging follow-up sa gusto kong gawin. So, sabi ko, sige. Ayoko magpiano, magigitara ako. Yun. So, yun, nagsimula yun. Teddy Diaz, tsaka yung high school music class. Yun. Una ko mga guitar lesson nun, mga classical guitar kasi... Classical kagad. Yun yung available na teacher eh. So, walang iba. So, dun ako nagsimula. Yun. Pero si Teddy Diaz yung pinakaunang
gitarista na tumatak sa akin. Sinabi ko, gusto ko gawin yan. Ako kasi nung bata, parang nung high school kasi sa Batangas pa ako nun eh. So, hindi naman umaabot sa amin mga live gig. So, hindi pa ako nahilig sa banda nung high school. Parang ang pinagtitripan ko pa nun, parang mga laruan pa. Batang totoy na totoy talaga ako nun. Nakanood ako ng banda college na. Tapos, yun nga, yung panahon ng mga Shakey's na may mga live band. Tapos nagko-cover sila ng mga hair metal bands dati. Tapos meron ng intro voice, The Dawn, ganyan. Since magka-batch tayo, yun yung nag-i-explain kung bakit pareho tayong hair metal. Kaya pala si CC DeVille familiar sa atin eh, no? Oo, lahat yun. Kasi alala ko nun, pupunta akong Odyssey, basta may makikita akong medyo hair metal yung itsura ng album cover, kukunin ko yun, at pakikinggan ko agad eh. So yun, Poison. Poison. Yun din nag-introduce sa akin yan, yung dormmate ko din sa nung college eh, may mga cassette tape ng mga metal dati, heavy metal. Tapos yun yung nakakatuwa rin, yung mga ka-contemporary natin ngayon, halimbawa na mga gitarista din dito sa Pinas, yung yung tugtugan nila mga metal talaga, pero ang roots nila hair metal din. Tapos nakakatawa pag nagkikita-kita kami kasi alam mo kung gaano sila ka-itim, ka-dark talaga mag-metal, pero tumutugtog din pala ng Poison, parang ganon. Tapos nakakatawa sobra. Mag-iisip ako, cover tayo ng Poison. Okay. CC DeVille. CC DeVille. Pucha. Actually, yung pamalit sa niya, si Richie Kotzen. Siya rin sobrang sound trip ko ngayon, si Richie Kotzen. Oo. Sobrang nainggit nga ako sa mga nandyan sa area nyo kasi nakakanood kayo kay Richie ng parang ganun-ganun lang. Ako, pinuntahan ko pa siya sa Singapore. Oh, okay. Sobrang idol ko yun. Ngayon, sobrang idol ko si Richie Kotzen. Si Richie Kotzen, dati may sinusundo ako sa LAX. Tapos nung pagdating ko na sa Arrival, pucha, nasa isang gilid, nakapajama. Tapos, parang may hinihintay. Nung time na yun, wala pang cellphone camera eh. Yung camera ko nasa kotse, tumakbo ako pabalik sa parking para kunin. Tapos pagbalik ko nandun pa rin, no. Wala, dinadaan-daanan lang siya. Hindi siya kilala. Kung alam lang nila kung gaano ka-Diyos yun eh, no. Grabe. Oo, no. Grabe. Nung nilapitan ko, mabait naman. Tapos nagkwentuhan kami, kakagaling lang daw niya ng Korea. Mas nagtutour siya sa labas ng US kaysa sa dito. Yung bumubuhay sa kanya yung international tours niya. Kasi dito sa US, hindi siya kilala eh. Yung nakakilala sa kanya, kilala lang siya bilang yung sumulot sa asawa ni Ricky Rocket. Band issues eh. No? Oo, drama eh. Grabe, sobrang galing ng tao na yun. As in, boses, kanta, lahat eh, no? gitara. Oy. Siguro malit yung bird, no? Pero namang malaki rin kasi nanchichicks pa eh, di ba? Oo, yan na yung sa kanya eh. Ano kayang kapintasan nun? Yung inisip namin eh, parang... Hindi naman pwedeng nasa'yo lahat. Grabe. Wala. Idol. Tingin ko hindi ka gitarista kung hindi ka dumaan dun eh, na sa kaedara natin ah. Kasi yun yung, kumbaga, yun yung goal eh. Yung, alam mo yun, magigitara ka, magsusolo ka sa kanta. Kasi lahat ng hair metal na kanta, hindi pwedeng walang guitar solo. Sa totoo lang, ang hinahabol ko sa ballad, yung guitar solo. Kasi doon talaga ako na-amaze na yung pinag-uusapan natin na kwento ng guitar solo. Pag yung kwento nila sobrang interesting na naantig yung damdamin mo na ang ganda naman ng melody na ginawa niya sa gitara. Nandun yung effectivity nung pagka-lead guitar mo, di ba? Kung ang ganda ng kwento na nagawa mo tas na-appreciate ng audience. Kumbaga yun yung ultimate test ng gitarista eh. Kung ano yung solo ng power ballad mo, di ba? At saka kung halimbawa may tumira nun na kung either style niya or plakado,
pag na-execute niya na pulido, wow, idol! Idol talaga di ba? Galing. Yun yung parang kulang ngayon, ano? Parang, ngayon, yung mga bagong kanta, pag may guitar solo, parang daan lang yung guitar solo. Hindi siya tulad nung dati na talagang highlight din siya ng kanta. Alam mo yun? Kumbaga sa chorus, highlight yung chorus, pangalawang highlight yung guitar solo nung kanta, di ba? Ngayon hindi, parang magsusolo ka, wala. Parang pinagpahinga mo lang yung singer. Kaya yung goal ko din sa songwriting or kung batuhan man ako ng kanta, gusto ko talaga kung bibigyan ako ng chance doon kasi syempre parang priority na yung songwriter kung gusto niya lagyan ng guitar solo dito, di ba? Halimbawa, kanta ni Chito, sabihin niya, dito lagay ka ng guitar solo. Pag may chance na ganun, gusto ko gagandahan mo talaga yung guitar solo na yun nga, tatatak or may magandang kwento at least. Hindi kailangan technical, pero may magandang kwento. Tapos yun, pag approve sa kanila, edi go. Pag ayaw nila, edi gawa ka ulit. Tingin ko, dala na rin yun ng yung YouTube generation. Kasi yung mga kids ngayon, grabe. Yung standards ngayon mula nung nagsimula tayo, sobrang taas. Yung technical level nila sobrang taas ngayon. Along the way, parang nawala yung purpose na dapat nakaka-apekto ka ng tao. Hindi yung puro ka lang siklab. Although, ngayon, may bagong generation of players ngayon na siguro yung mga anak ng generation natin na na-impluwensyahan ng generation natin, naglalabasan na ngayon. Kaya bumabalik na yung feel tsaka yung emotion sa solos na kasama nung sobrang taas na technique. For a while, tulad nung late 90s or 2000s, walang guitar solo na kasing tatak ng Sweet Child of Mine or I Remember You. Wala eh. Di ba? At saka, pansin ko lang, halimbawa ng mga panahon nga natin, kilala mo yung mga specific na mga tao ng miyembro ng mga banda eh. Halimbawa, kilala mo members ng Guns N' Roses, kilala mo si Duff McKagan, di ba? Ngayon parang yung mga banda, wala ka nang pakialam doon sa mga tao eh. Tapos pagtripan mo lang saglit yung music nila. Pero hindi ka na ganun ka-intuit na mahal mo yung mga miyembro, di ba? Hindi ko rin ma-explain kung bakit. Siguro nga dahil hindi na naging priority yung audience, alam mo yun, hindi na naging priority yung communication. Naging parang, uy, panoorin mo ako. Kaya ko to. Diba? Hindi na yung ginawa ko to para sa'yo. Ginawa ko to para pasayahin ka ng konti. Parang, ewan ko, medyo malalim. Sa akin, tingin ko lang din doon, parang nag-o-offer ka lang din ng kwento eh. Tapos, yun nga, depende kung yung kwento mo, inabsorb nung nakikinig sa'yo. Exactly.